So ayun guys, ngayong araw nga ay rest day na naman sa trabaho ng Kuya Janus nyo. At may nakita ngang magandang spot si Boss Madam sa may Lobo, Batangas. Kaya tara, samahan nyo kami sa adventure namin ngayong araw mga guys. Let's go! What's up sa inyo mga idol? Magandang araw sa inyong lahat. So ayun nga mga idol, ngayong araw nga ay may biyahe na naman tayo. Dahil may nakita nga si Boss Madam yung resort sa may Lobo, Batangas. Kaya naman pupuntahan na agad natin yan mga idol. Kaya ayan guys, nandito na nga kami sa bahay ng tita ko sa Lipa, Batangas. Pinadaan niya nga kami dito guys dahil marami nga daw bunga yung rambutan niya dito. Kaya ayan guys, namitas na nga agad kami dyan ni Boss Madam nyo. At syempre, taste test na kaagad yan. Harap. Tamis. Sarap guys, tamis. Medyo tuklapin pa siya. Harap. Ulit. Yan lang yung bunga niya guys, so mabababa lang. Sobrang dami pa dun sa tok. Ito lang kukunin natin yan, mga mababa. Nga pala yung dinala ko dito na pabo guys. Galing pang Maynila yan. Yan, tatlo. Kaya ayan guys, after ng taste test nga ay pasado naman ang lasa kay Boss Madam nyo. Kaya ayan, nag-umpisa na nga akong manungkit dyan guys. At tingnan nyo naman yung panungkit ko. Parang hindi panungkit, parang panundot lang. At pagkatapos nga naming manungkit dyan guys at naka-isang timbahan na kami, ay umalis na rin kami agad dahil dadaanan pa natin yung mga kasama natin doon sa may karwas ni tita. Kaya ayan guys, binitbit na nga namin ito, mga nakuha naming rambutan. At sumibat na rin agad kami ni Boss Madam niya dyan. Kaya ayan guys, maya maya pa nandito na nga kami sa may karwas ni tita. Sinundo nga lang namin dito sila kuya guys dahil sila nga yung mga kasama natin ngayon. Galing pa nga silang Mindoro guys, lumuwas pa nga sila dito para makasama sila sa atin sa biyahe natin ngayong araw. At niyaya ko na nga lang sila guys na maglomi muna kami dahil hindi pa nga kami kumakain para dire-diretso na rin yung biyahe namin mamaya. At tingnan nyo naman guys kung gaano kasarap ang lomi dito sa nadaanan namin. Dito nga pala ito guys sa may Taysan, Batangas. Nadaanan lang namin ito kasi tabing highway lang. Kaya tumigil na agad kami para dito na kami kumain guys. Sobrang sarap din nga pala guys ng pansit at saka ng lomi nila dito. Kaya kung mapapadaan kayo ay dumaan na lang din kayo. Pagkatapos nga namin kumain dyan guys ay umalis na rin agad kami. Dahil medyo mahaba-haba pa nga yung biyahe natin ngayong araw guys. Kaya ayan guys, in-enjoy na nga lang namin yung biyahe namin. Dahil ngayon nga lang kami nakapunta sa lugar na ito, eh talaga namang namamangha kami sa ganda ng mga nadaanan naming lugar guys. Kung makikita nyo. At may nadaanan na nga kami ditong lugar guys na pwedeng mag-picture-picture. Kaya ayan, bumaba nga muna agad kami at tumigil para mag-picture dito at saka mag-take ng konting videos. At syempre para maipakita ko naman sa inyo guys kung gaano kaganda yung mga nadadaanan naming lugar dito. First time ko nga lang makadaan dito guys, kaya talagang na-amaze ako. At may nadaanan pa nga kami dito guys, talaga namang napakaganda. Talaga namang mapapahinto ka para mag-picture o kaya mag-video dito sa lugar na ito. Kaya ayan naman talaga naman guys, di na namin pinalampas ang pagkakataong ito. At nagpicture-picture na nga muna kami dito nila Boss Madam nyo. At medyo malapit na rin nga pala tayo guys sa resort na pupuntahan natin. Kaya medyo pababa na ito mga dadaanan natin. Pero talaga namang napalaban nga guys dito si Whitey Boy. Dahil medyo matarik din nga guys yung inakyat at dinaanan natin. Dahil bundok na nga pala itong dinaanan natin guys. At medyo ginagawa pa lang din yung laan. Kaya may mga rough road pa rin dito guys. Kaya medyo nahirapan din talaga dito si Whitey Boy. At ang kagandahan nga lang pala dito guys sa nadaanan natin ay talaga namang mag-e-enjoy ka. Dahil sa napakagandang view. Dahil mataas na part na nga pala ito guys, kaya kitang kita mo ng dagat kapag malapit ka na. Kaya ayan guys, maya maya pa nga dumating na rin kami dito sa resort. Ito nga pala ang KF Beach Resort guys, dito sa Lobo, Batangas. Medyo malapit na nga pala ito sa Laia guys, mga 30 minutes na lang nasa Laia ka na. So ayun guys, nandito na kami sa KF Resort dito sa Lobo, Batangas. Kararating lang namin ngayon guys dahil ngayon din naman yung oras ng check. Hindi namin bale 2 PM check-in, kaya goods lang. Sakto lang yung dating natin dito. Ito guys, papakita ko sa inyo yung resort.
Kaya ayan guys, ito na nga pala ang loob ng beach resort na ito. May mga kubo-kubo nga pala dito guys. Bale 2,000 pesos nga pala guys ang bayad dito sa mga kubo. May aircon na nga pala ito guys. Bale overnight na yon. At kung gusto nyo naman mag tent pitching, bali may 300 pesos nga pala na bayad pag magte-tent pitching kayo. At ang entrance fee nga pala dito guys ay 50 pesos lang. Kaya naman talagang napakasulit at napakamura din ang bayad dito sa resort na ito. Kahit medyo malayo nga guys ay worth it din naman dayuhin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyong puntahan ang lugar na ito guys, ay wag na kayong magdalawang isip dahil talaga namang napakaganda at napakapayapa sa lugar na ito guys. Talagang magre-relax at mag-e-enjoy kayo dito. Kaya naman talagang sulit ang magiging biyahe nyo. At kung ang sasakyan nyo naman guys ay mababa kagaya ni Whitey Boy, I recommend na sa Laia na lang kayo dumaan para hindi kayo masyadong mahirapan. At dahil nga guys ginagawa pa ang daan dito sa may Lubo, Balibago, kaya naman hindi pa masyadong ganun ka-smooth ang daan guys. May mga rough road pa rin pero hindi naman siya ganun kasi sobrang lalim na. Pero kung ang sasakyan nyo naman ay SUV or 4x4 ay talaga naman kayang-kaya na. At makikita nyo na yung mga gandang views doon guys na nadaanan namin kanina. Kaya ayan guys, pagkarating nga namin dito ay magpipishing na daw itong mga kasama ko. Kaya naglagay na nga agad sila ng fish trap dyan guys. Dahil sobrang linaw nga daw ng tubig guys, ay nakita nila na maraming isda dito so kahit sa malapit lang. Kaya nagpalutang-lutang na agad sila dyan guys, so na parang mga pampers lang. Kaya tingnan nyo naman guys kung gaano kaganda itong lugar na napuntahan namin. Ganito nga pala ang view dito guys, so kapag nandito ka na sa malapit sa dagat, talaga namang napakaganda. Napakaaliwalas ngang tingnan ng bundok at saka ng dagat guys. Solid. Ang galing mo mga Will Kuys. You're so very good in fishing. So ayun guys, makangawil muna kami. Makangawil muna itong dalawang utol ko guys. Bro, may huli na? Meron na. Vlogger ka ba? Malapit na eh. Malapit na? Ay dapat yan, pagpatuloy mo yan. Ikaw ba? Vlogger ka ba? Sabi nga ni Master Bebe, hindi mo kailangan magsimula na magaling. Kailangan mo lang magsimula para gumaling. Hey! Tol, huli na. Para kang si Balong. Ayan guys, makangawil muna kami dahil wala kaming pang ulam. Ayan. Parang wala tayong mauulam ah. Gutom tayo, gutom. Pag wala tayong nahuli, walang aahon hanggat walang nahuhuling isda. Kain natin pork chop. Ang lupit ng pamain mo guys oh. Ano pamain guys, grabe naman yan. Dapat kasi inihaw mo muna. Hindi na sila kumakain ng hilaw. Iyon oh. Point. Kaya ayan guys, wala nga mahuling isda dito sa tabi ng dagat itong mga utol ko. Kaya nagpasya sila na mag-arkila na lang ng kayak at magbabaka sakali daw sila guys na may mahuli sila dun sa medyo malayo. Kaya ayan, pinagtulungan na nga nilang buhatin itong kayak guys. Kaso nagka-problema nga ulit sila guys dahil pang isang tao lang pala itong kayak na naarkila nila. Kinulang yung isa, hindi kayo kaya. Hindi kaya. Sabi ko sa inyo, mabibigat ng itlog nyo. Kaya ayan guys, kumuha ulit si Utol ng isa pang kayak. Kaya nagpalutang-lutang na nga sila sa dagat guys na parang mga troso. Kaya talaga namang kaabang-abang guys ang mga susunod na mangyayari. Dahil talaga namang sobra-sobra na ang effort na ginawa ng mga utol ko. Ewan ko lang kung may mahuhuli ba sila dyan o wala. Tingnan natin guys ang mga susunod na mangyayari. Nahuli mo tol? Malakang ano, kaya maliit lang. Pero may naatak, may nakutib. Malit ang malaki ang ano, patingin nga ng ano. Hindi niya kaya. Hindi kaya ng isda. Ay, ano mo? May maliit yung pagod. Ubus yung pain eh. Sayang, talak-tutok sana yun. Gago! Kaya ayan guys, napasaing na nga lang bigla si kuya dyan. Dahil na-realize niya nga guys na inuubos niya lang yung oras niya dun at tinatawanan lang sila ng mga isda dun sa dagat. Pero naging masaya pa rin naman si kuya dito guys dahil may lulutuin pa rin naman siyang isda for today's video.
Buti na lang at may nakita kaming bilihan ng isda dito guys sa malapit. Kaya nagluto na nga lang siya dito guys para sa ulam namin mamayang gabi. Kaya sa sobrang tuwa niya guys, ayan pinagsabay niyang prituhin yung hotdog tsaka yung isda. Para maglasang hotdog daw yung isda at yung isda maglasang hotdog. Ang lupit mo boy! At pagkatapos nga magluto ni kuya guys, pinahiwa na nga ni Boss Madam nyo itong mga sangkap ng lulutuin niya. Dahil magluluto nga si Boss Madam guys ng adobong manok, ang walang kamatayang adobong manok ni Boss Madam. At pinaghihiwa na rin nga ni Utol Jeric itong mga manok na gagamitin ni Boss Madam nyo guys. Assistant chef muna siya ngayon guys. Pero yung ibang uulamin namin mamaya guys ay siya rin naman ang magluluto. Kaya ayan guys, nag-umpisa lang ang magluto si Boss Madam nyo dyan. Nilagay niya na nga yung sibuyas at bawang at saka itong sili. At minekos-mekos na nga ni Boss Madam nyo yan guys. At maya-maya pa nga isinunod niya na rin ilagay itong mga manok. At syempre guys, hindi makukumpleto itong chicken adobo ni Boss Madam nyo kung hindi niya lalagyan ng suka at saka ng toyo niya. Ang lakas ng toyo mo. Kaya ayan guys, maya-maya nga ay naluto na rin itong chicken adobo ni Boss Madam nyo. Mukhang sunog lang yan guys, pero sobrang sarap yan talaga. Promise. Sana all. At pagkatapos nga magluto ni Boss Madam nyo guys, ay dumating na rin dito yung mga pinsan niya dahil nakita nga namin sila kanina dun sa kabilang resort. Kaya sinabihan namin sila na dumaan din dito bago sila umuwi. Ito nga pala si Papa Kent guys. Siya nga palang pinsan ni Boss Madam nyo. Siyempre kasama niya yung misis niya at yung mga pinsan at tropa niya. At syempre, nagpaalam na nga muna ako dyan guys kay nanay. Siya nga pala yung nagbabantay sa resort. Saglit lang naman dito yung mga pinsan ni Boss Madam nyo. Kaya pumayag naman si nanay. Napakabait talaga ng mga staff dito guys sa resort na napuntahan namin. At dahil pumayag na nga si nanay guys, pinapasok ko na rin agad sila dyan para makapag-chill na nga sila dyan sa loob ng resort. At syempre, para makita nila kung gaano kaganda itong loob ng resort, inihanda ko na rin nga itong upuan nila guys. Dito na lang kami pumesto sa tapat ng dagat para sabay-sabay naming makita yung paglubog ng araw. Talaga namang napakagandang pagmasdan guys. At habang may araw pa nga, kumuha na nga dito si Utol Jeric ng dahon ng San Fernando guys. Dahil wala nga kaming makitang dahon ng saging at magbubudol fight nga kami mamaya. Diyan na lang kami kakain guys para konti lang ang hugasin namin. Kaya ayan guys, nag-enjoy na nga lang muna kami dito at nagbanding. Dahil hindi rin naman namin nakalain na makikita namin dito yung pinsan ni Boss Madam nyo. At nung medyo dumilim na nga guys, ay umalis na rin sila dahil may lakad pa nga daw sila na pupuntahan. Kaya naman nag-bonfire na lang kami dito guys, sila Boss Madam nyo. Kaya talagang in-enjoy na nga lang din namin guys tong stay namin dito ngayong gabi. Dahil bihira na rin nga itong mangyayari guys dahil nasa Mindoro nga ito sila kuya at uuwi na rin sila bukas. At pagkatapos nga namin maglaro ng apoy guys, ay kumain na rin agad kami dito guys ng hapunan namin. Ayan na nga guys, yung dahon ng San Fernando na kinuha ni Utol Jeric kanina. At ito nga palang pusit guys, binili lang nila kanina yan dun sa bangkero na dumating. Kaya naman sobrang fresh at sobrang sarap niyan guys. Kaya ayan guys, hanggang dito na lang muna ang video natin. Subaybayan nyo mga susunod na adventure natin guys. Maraming salamat nga pala sa panonood nyo. Love you.